Historical development of information age. Pre-mechanical or 3000 BCE to 1450 CE. This period is the beginning of communication. Sa pagguhit sa pader ay ang unang paraan ng komunikasyon o pagre-record ng isang pangyayari noong Stone Age. This might be applied to the cave painting that has been discovered by archaeologists in the various places all around the world. As people evolves and the civilization rises, people from old times uses different materials to record some information. Like the papyrus in Egypt, it is a sort of paper that came from papyrus tree at dito na nila isinusulat ang mga impormasyon sa panahong iyon. People evolve their learnings from trials and errors. Nagkakaroon sila ng inbensyon kung saan nagkakaroon ng panibagong teknolohiya katulad ng abacus. Ang abacus ay ang sinaunang calculator na ginamit noong panahon ng Ehipto. Mechanical era, 1450 to 1840s. Dito na papasok ang steam age at ang industrial age. We all know that industrial age is the birth of the greatest inventors in our history. In mechanical age, dito ang mga makinarya na ginagamitan ng manpower at coal. Since the technology in this timeline are burst to evolve at parang ito ang panahon kung saan maraming invention ang ginagawa ng mga iba't ibang tao upang magkaroon ng panandaliang teknolohiya sa panahong ito. Ito rin na-imbento ang Pascaline o mas kilala bilang isang arithmetic machine. This is a machine calculator noong panahon ng mechanical age. Electromechanical, 1840s to 1940s. This is when the electricity has been discovered and developed from the mechanical machineries. From the discovery of electricity, the revolution of technology has been rises, such as the Morse code, telephone, radio, and television. At this time, dito na magsisimula ang panibagong era ng teknolohiya. This period, the computer age has been rises. In computer age, dito nagkakaroon ng more efficient communication to each other at pag-gather rin ng information from history up until now. Throughout time, we understand the evolution of information, and now, as we develop more, we will increase our innovation and invention to make our life easier and convenient. The Information Age and the Internet. Naging kilala ang Information Age dahil sa pag-usbong ng electronic computers na minarkahan ng pagbabago ng tradisyonal na industriya tungo sa information digitalization-based economy. So it was conceived that the beginning of the Information Age marked the onset of digital revolution. The Internet, which is identical to modern IT, was developed during the 1970s. Internet was envisioned to connect computers together using the concept of decentralization, making it resistant to any single point of failure. This is also the main reason why it cannot be totally destroyed in one event. Thus, if there will be areas that will be disabled, information can be rerouted easily. The primary software applications of the Internet were email and computer file transfer. Tim Berners-Lee is an English computer scientist best known as the inventor of the World Wide Web, the HTML markup language, the URL system, and HTTP. When Internet existed, naging mas madali ang communication. Gayunpaman, nahihirapan ng mga scientifico na ma-access ang information dahil sa mabagal na paglilipat ng file. Pero ito ay nalutas sa pamamagitan ng pag-imbento
at pagpapakilala ng World Wide Web ni Tim Berners-Lee noong 90s. It was at this time that Internet became an easily and accessible network. Si Steve Jobs naman ay isang former CEO ng Apple. World Wide Web was developed mainly for commercial purpose. Its introduction paved way to new services and created new products to sell. Among the leading personalities who created products that carved the path for the computers that we currently have is Steve Jobs, who created the first effective personal computer called the Apple I. It was stated that Apple I was a huge advancement in computer sciences because it led the creation of iPhone, iPad, iMac, and Apple TV. Si Bill Gates ay isang former CEO of Microsoft. Bill Gates is also a huge force in the information age dahil itinatag niya ang Microsoft na lumilikha ng halos lahat ng bagay na may kinalaman sa mga computer. Bumubuo ang Microsoft ng mga programa tulad ng Microsoft Office, Windows, and many other influential products. And lastly ay si Claude Shannon. Siya ay American mathematician, electrical engineer, computer scientist, and cryptographer known as the father of information theory. The most notable person on this period was Claude Shannon, who is regarded as the father of the information age. Shannon earned the said title because of his significant and enormous work that laid the foundation for the digital world. Today's news on artificial intelligence. AI singularity is underway, posing a potential threat to humanity. International action is needed. AI-generated deepfakes threaten to sway elections. You have to learn. Pakiramdam na wala ka ng platform, kasalanan mo kasi. I know people will judge. So, We kung exist. daos na ang mainstream sa'yo, ikaw ang uso. Kung di laos, patunayan mo. I, Maria Cristina Bahar, discuss what is the living in information age. What is it like living in information age? Sa panahon ngayon, ang technology ay gumaganap sa pag-increase, ngunit isa siya sa mahalagang role para maging success ang isang organization katulad ng industries, businesses, and schools. Naimpluwensyahan din ng mga ITs ang ating society sa iba't ibang domains kabilang ang educations, ang paraan ng pag-process at pag-store ng information na inililipat sa bawat aspect ng ating society. Currently, naging bahagi na ng ating pang-araw-araw ang IT. Nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kung paano tayo nabubuhay, nagtatrabaho, naglalaro at nakikipaghalubilo sa ibang tao. Information technology such as computer, networks, mobile and wireless devices, satellites, communications, robotics, video text, cable TV, electronic mails or emails, electronic gadgets, and office equipments and other technological innovations and entrepreneurships have been the key players into the changes we experience. And informations technologies tulad ng mga computers at mobile phones ay nagiging affordable at patuloy silang nagiging mas malakas bilang isang informations processing tools. And some of advantage of informations technology, first is globalizations. Ginawa ito ng IT sa lahat ng bansa over the world, flows that lead to more efficient na
mas mabilis at mas madaling i-share yung informations. Next is communications. Ginawa din ito ng IT na mas mapamura, mas mapabilis, at mas mahusay na communications. Ang kagandahan dito sa internet is open siya for visual, face-to-face from different parts of the world. Next is cost effectiveness. Ito ay humahantong sa digitalizations ng mga process ng isang business at pagtaas ng productivity na nagbibigay ng mas maraming kita and mas magandang sweldo at mga kondisyon sa pagtatrabaho. Last one is creations of new jobs. Binuksan ito ng IT ang pagkakataon para sa computer programmer, system analysis, hardware and software developers and web designer. However, malaki ang epekto ng information age sa mga tao, teknolohiya, science, economy, cultures, and thoughts. Ang internet, isang kilalang pagbabago at ginawang mas matalino ang mga tao at mas malakas ang mga industrial na bansa. Binago din nito ang mga gobyerno na nagbibigay daan para sa mas advanced na militar at nangangailangan ng bagong batas upang labanan ang cybercrimes, piracy at identity theft. Hello everyone, I'm Catherine Per. So now I will discuss the impacts of information age. So, information age is revolutionized communication, education, and government by introducing new inventions and innovations. So, because of the new inventions and innovations, is kailangan din natin malaman or matutunan yung mga makabagong technology. Or, ayan, dito naman sa communication. Many communication services like texting, email, social media develop. So, because of communication, mas malalaman natin or mas maiintindihan natin kung magkakaroon tayo ng communication sa iba't ibang mga tao. Dahil natututo din tayo sa mga language nila dahil ito ang information age is international. So, because of social media, natututo tayo. Nagkakaroon tayo ng communication sa iba't ibang lingwahe to other people. Nagkakaroon tayo ng communication. Nagkakapalitan ng kaalaman and nagkakaroon ng na-enhance natin and nabuboost yung communication skills natin. Because of that new inventions and innovations. So, dito naman sa technology, ay dagdag ko nga lang pala dito sa communication is people learn new languages easier and many books have been translated into different languages. So, yung iba't ibang libro, di ba? Iba't ibang libro din is merong mga iba't ibang languages. And minsan meron din dito na kung makikita natin sa computer, may mga nakalagay na translated. Ayun, translate kung ano yung mas alam nating language, kung ano yung language natin. Pwede natin i-translate sa language natin or sa language nila. Dahil nga sa pagta-translate is nalalaman natin kung ano yung mga gusto nating malaman. And nagkakaroon tayo ng mga kaalaman. Dahil doon, sabi dito, so people around the world can become more educated. Ayun na nga dito sa education. Kaya yung mga tao is mas natututo through internet na din. Kasi more on internet na kasi ngayon, lahat ng mga bagay is nasa internet na. Kung anong pwede nating i-search, nasa-search natin. And nalalaman natin through internet. So, more specifically, it has introduced changes in the different aspects of people's lives because of emergence of online companies, creation of economically
and stimulating businesses, more mature and educated people, and reshaping governments with technologies. Ay na nga, dito na nga pumasok yung government. Yung ginagawa ng government is nalalaman nila yung different aspects of people lives. So, ayun, dahil nga doon is nagkakaroon ng emergence of online company, creation of economically and stimulating businesses. And aside from that, sa pagiging positive impact ng information age, meron ding negative impact yung information age. Kasi, sinabi dito na the information age is not all good. May mga tao kasi na hindi alam kung paano gumamit ng internet. Yung iba, ginagamit nila sa kalokohan or ginagamit nila sa mga pang-scam, pang-hack. Kaya, so because of that, sa pag-hack nila, is nagkakaroon din ng mga huge criminal organization rely on hacking into government systems and obtaining confidential information to continue their life. By hacking the government system is nagkakaroon sila ng information. Ayun, nagkakaroon sila ng information and ginagamit nila ito sa hindi maganda. And, ayun, in addition, jobs have also become easier and some jobs can even be done from the comfort of your own home. So, sinasabi din rito, yung the information age, also known as the age of entrepreneurship, has revolutionized the 21st century by simplifying business, startups, and enhanced work ethics. So, para sa akin, as entrepreneur, nagagamit natin yung social media sa pagmamarket ng product natin, pagpo-produce ng product natin. Ayun, syempre, entrepreneur ka, kailangan mo i-produce yung mga product mo or yung business mo. Dahil doon, malaki talaga yung tulong ng information age sa atin, lalo na sa ating mga entrepreneur. Yun lang. Hi, I'm Kitimig N. Eustachio and I'm here to discuss to you the effects of using Facebook. So, first things first, what is Facebook? Ang Facebook po, ito po ay online platform kung saan pwede ka mag-create ng free profile account para maging connected at magkaroon ka ng communication with your friends, family, and other people outside and inside the Facebook. Ang Facebook po, ito po ay under by Mark Zuckerberg. Kung kilala niyo po siya, kung gumagamit po kayo ng Facebook, for sure naman po, nakita niyo na po siya sa loob ng account niyo. Ngayon,
Sino nga ba si Mark Zuckerberg? Si Mark Zuckerberg po nga isa sa gumawa ng Facebook. Yes po, isa siya sa gumawa ng Facebook. Hindi lang po siya ang gumawa ng Facebook, kundi marami pa pong iba. Tulad na lang ni Eduardo Sabirin, the Sim Moscovitz, and Chris Huge. So, silang apat po ang isa sa kilala na gumawa ng Facebook. According to my research. Ngayon, nagsimula ang Facebook in year 2004 sa Harvard University. Doon nila sinimulan ang isa sa di makalimutan ay isa sa pinakakilalang account na naging sikat sa buong mundo. Before then, hindi pa ganun kalawak ang Facebook dahil hindi pa siya available sa mga mobile phones. Ang Facebook ay nakikita sa website. Doon ka pala nakakagawa using Gmail or other email accounts. Ang Facebook, hindi pa siya ganun kakilala dito sa bansa natin. Pero, based on the Facebook history, one of the epic history ng Facebook ay nasa Egypt. Sa Egypt, sa Cairo, Egypt, naging boom ang Facebook dahil sa pangyayari ito. Ang nangyari kasi dun sa Cairo that time, may isang protester na gumawa ng group page para ipaglaban kung ano yung pinaglalaban nila ng panahon na yun. At nang hikayat siya using that page. Dahil sa dami ng kanyang mga members sa group page siya yun, napag-isip-isip nila na magprotesta sa kanilang bansa para ibaba ang pinuno nila ng mga panahon na yun. At dahil nga sa Facebook, nagsama-sama ang mga tao at nagprotesta sila para ibaba sa luklok ang namumuno sa kanila. And because of that, believe me or not, believe them or not, napabaksak nila ang pinuno nila. Using Facebook lang nagsama-sama lang sila dahil sa group page na yun. At ganoon na din ang epekto sa ibang bansa. Samantalang sa atin noon, palaro-laro lang, paggawa-gawa lang ng account muna, pagkakilala sa mga hindi natin kilala, and until now, ganun pa rin naman ang nangyayari. Year 2011 nangyari yung sa Egypt. While 2012, ang Facebook ay nagkaroon ng 1 billion users. Ganon na kalawak. Biglang angat, biglang taas ang Facebook in year 2000. From year 2011, nangyari sa Cairo, jump off sa 2012 kung saan nagkaroon sila ng 1 billion user. Malay mo, ikaw ang isa sa mga users doon sa one of the epic history ng Facebook. Let's move forward sa disadvantages and advantages using Facebook. What are the advantages? So, the advantages of using Facebook is number 1, connection and communication. Bakit? Napaka-basic. Siyempre, pag gumawa ka ng account at nag-add ka ng kaibigan, tapos minensage mo sila, magkakaroon ka ng connection. Ganyan lang, kadali. Makakaroon ka ng communication sa mga kaibigan mo, pamilya mo, katulad na sinabi ko kanina, at sa mga taong nakikilala mo inside the Facebook. Pangalawa is information sharing. Kung tama naman yung sinishare mo at makaka-benefit naman yun sa lahat, advantages yun. Pangatlo, awareness. Hindi lang tungkol sa self-awareness. Hindi siya ma-issue sa nangyari sa bansa natin. Ano yun kaduktong niya information sharing para magkaroon na rin ng alam mo yun, awareness sa lahat patungkol dun sa topic na gusto mong ipamahagi. Pangapat is promotion. Pag may page ka, may group page ka, may organization ka, gamitin mo lang yung Facebook
at gumawa ka lang ng mga magagandang contents, may possibility na sumikat ka tulad ng mga other creators na nasa Facebook ngayon. So, magiging, kapag naging sikat ka, at naging kilalang personality ka, yun ang advantages when it comes to promotions. Panglima is entertainment. Pwede kang mag-share ng videos, pwede kang gumawa ng videos, pwede kang mag-share ng photos, pwede kang manood ng mga videos, at marami pang benefit yung makukuha mo sa Facebook sa maiksing MB lang. So, yun ang advantages. What are disadvantages naman? Marami. Una dyan yung privacy. Bakit? Kailangan mong i-share yung personal information mo para sa Facebook account mo. Kung dati, pwede kang gumawa ng mga Facebook account na fake. Pero ngayon kasi, hinihingi niyo yung picture, hinihingi niyo yung ID. At ganun kalaki ang magiging epekto nito sa privacy natin. Paano kung madaling ma-hack yung account natin? Hindi, wala na. Ano ka na, huli ka na agad ng mga hackers. Wala ka nang ligtas sa kanila. Pangalawa, mental health. Nakaka-apekto ang sobrang paggagadgets. Aminin man natin o hindi, alam natin yan na ang sobrang pag-Facebook and other platforms pa nga nakakasama rin sa mental health natin. Hindi na sa physical appearance, sa body, kundi sa mental health natin. Kasi may mga nakikita tayo na post na pwede maka-apekto sa kung ano man ang insecurity sa meron tayo sa sarili natin. Pangatlo sa disadvantages, kung merong information sharing sa advantages natin kanina, sa disadvantages naman, yung fake news. Yes, maraming ganyan. Maraming gumagawa ng mga kung ano-ano, minsan ini-edit pa para lang paniwalaan sila na itong informasyon na to, tama to. Hindi mo na kailangan pa mag-search sa iba dahil nandito na yung impormasyong meron ka. Pero yung informasyon na yun, peke naman, diba? Maraming ganun. At nangyayari siya madalas before nung politics pa. Pang-apat sa disadvantages ay yung cyberbullying. Hindi nawawala yan. Hanggat may pinopost ka, hanggat may nakikita ang tao sa'yo, wala kang ligtas. Basta magsalita ka lang, sabihin ka lang, magpumuha ka ng masama sa kanila o hindi maganda. At syempre, magsasabihin din sila sa'yo hindi maganda dahil hindi na nila nagustuhan kung ano man yung pinapakita mo sa loob ng Facebook na ito. Pang-lima is yung time consuming. Bakit? Imbis na nagawa mo na yung mga gawaing bahay, diba? Inuuna pa natin mag-Facebook. Ba't natin inuuna? For school nga ba? O for personal? Time consuming pa rin. Kung ano mo, hindi mo dapat wala inuuna mo. Keso, para sa mental health mo, at marami pang iba, no? Pang-anim, sa disadvantages ay yung pornography. Sino dito yung mga RPer? At sino dito yung mga mahihilig sa mga GC niyan? Alam niyo yan. Sumasali kayo sa GC para makapanood niyan. Yun ang disadvantages, no? Sa paggamit ng Facebook. Kasi free access na. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang site para makapanood ka ng ganun, diba? Yun yung mga isa sa disadvantages. Pero may last pa din yung algorithm. Yung algorithm,
minsan kasi disadvantages din yan eh. Kung ano yung nilike mo, na kunyari dumaan ka man lang dun sa post na yun, dinaanan mo lang. Lalabas at lalabas yun sa account mo kahit dinaanan mo na, kahit hindi mo naman talaga gusto. Ganun yung nangyayari sa Facebook ngayon. Unlike dati na kahit hindi mo naman i-like or kahit i-like mo, hindi pa rin naman magpapapa. Pero ngayon, kung ano yung madaanan mo, yun na kagad yung lalabas. So, yun ang disadvantages ng Facebook sa atin, sa mga users.